May isa pong libro, ang ganda po ng pamagat, sabi, Things you see when you slow down. Mga bagay na iyong nakikita pag hindi ka nagmamadali. Oo nga naman po, pag nagmamadali tayo, mayroong mga bagay na hindi natin nakikita na minsan hinahanap natin. Tingnan niyo po yung karanasan niyo. Pag umaga, nagmamadali kayong pumasok. Minsan hindi mo alam kung nasaan yung susi. Hinahanap mo ang pitaka. Yung mga matatanda, hinahanap yung salamin. Na nakakatawa, suot-suot na pala nila yung hinahanap nila. Pero bakit hindi nakikita? Dahil nagmamadali. Sa Japan, napakarami pong nagpapakamatay na nagtatrabaho. Bakit? Pinagmamadali sila. Gustong makuha ang deadline. Napakarami po ngayon nagtatrabaho, mga artist, yung mga nagdodrawing sa anime, sa cartoons. Dahil pinagmamadali, doon sa deadline dapat matapos nila yung palabas. Napakarami po sa kanila sumusuko na gusto na magbikti. Bakit ba minsan sa buhay natin nadidepress tayo? Kasi nagmamadali tayo na makuha natin yung isang bagay na gusto natin. Di po ba? Gustong pumasa sa exam, nagmamadali. Gusto agad na huminto sa pagbibisyo, magbago yung asawa. Gusto agad mabayaran yung utang. Gusto agad gumaling sa sakit. Gusto agad na yumaman, umuwi na dito sa Pilipinas. Pero kahit na anong gawin mong pagmamadali, kung hindi pa para sa iyo, dapat tanggapin mo. Bakit nalulungkot ka? Bakit nag-aalala ka? Bakit nabibigatan ka? Bakit walang tuwa? Kasi gustong makontrol yung hindi nakokontrol. Nagmamadali na makuha yung gusto na hindi pa naman nakapanahon. That is the source of our depression and frustration a lot of times in our life. Ganyan tayo nagkakraming. Mas gusto natin nagmamadali. Pero tingnan niyo po, what do we miss? Ano yung nawawala sa atin dahil sa pagmamadali? Yung tuwa, yung kapayapaan ng ating mga kaisipan. Kung hindi ka magmamadali at bibigyan mo ng oras at panahon, tingnan niyo po ang larawan ng Guadalupe. May milagro kayong makikita. If you slow down, take your time, look closely at the image of Guadalupe, there is a miracle that you will see. At ano po yung milagro na makikita niyo? Dalawang bagay. Pakatignan niyo po yung mata ng ating mahal na ina. The original image na makikita niyo po doon sa Guadalupe sa Mexico. Pag tinignan niyo po yung mata ng painting, may makikita po kayo na mga itsura hugis sa mga tao. At pag tinignan niyo daw yung mata ng mahal na ina doon sa Guadalupe, buhay na buhay po yung mata niya. Yung nga pong Hapon na eksperto na tumingin doon sa mata ng ating mahal na ina, habang tinitignan niya, nahimatay po. Bakit? Kasi nakita niya buhay. Yung mata parang tinitignan din siya. That is the miracle. But see, what is that picture of the Guadalupe teaching us? You can never see that miracle and you can never feel the love and the grace of God if you are hurrying in life, if you are rushing in life. Magandang paalaala po yan. Kung hindi ka magmamadali, kung marunong ka magpasensya, may makikita ka, masusumpungan ka at matatanggap kang milagro. So dalawang paalaala po sa atin. Una, huwag kang magmadali. Dahil pag nagmamadali ka, yung mga hinahabol mo, tatakasan ka. May kasabihan na very beautiful quote. It says that when you stop chasing things in your life, these things will turn around and come to you. Hindi mo naman kailangan habulin yung mga bagay-bagay sa iyong buhay. Ano man yan ang iyong hinihiling. Kailangan ka lang na huminto. Ano ang sabi sa Biblia? Sabi po sa Exodo, sinabi ng Diyos kay Moises, Be still and I will fight for you. Isang kailangan natin matutunan yan sa ating buhay na tayong walang tigil sa pagtatrabaho, sa pagmamadali. We have to be still and allow God to fight for us. Allow God to do His work. But secondly, be humble. Dahil nagpapakita ang Diyos sa mga mapagkumbaba. Si Juan Diego na nakakita sa mahal na ina doon sa Guadalupe, Mexico, isa siyang mahirap, balo na lalaki. Pero hindi nagpakita ang mahal na ina sa obispo, sa pare, sa mga nag-aral. Doon sa simple at mahirap na tao, doon siya nagpakita.
At sino ba yung mga nakakita sa ating Panginoon nung sinilang siya? Kung hindi mga simple na mga pastol. Ito po yung ating ipagdasal. Hilingin natin ang grasya ng pagpapasensya. Huwag tayo magmadali. Hilingin natin ang grasya ng pagpapakumbaba para makita natin ang milagro, ang pagpapala, matanggap natin sa ating buhay.